Sentro na ako? Alright. Okay. Eh, kamusta kayong lahat? Ngayong araw na to ay magpapalit kami ni Juniorita ng summer tires finally. Ngayon ay Victoria Day, Monday. At may kainitan na talaga, lower to mid 20s dito sa Caloocan, Toronto. At yun nga, papalitan namin to. Hindi ko na i-video ang gagawin namin kasi mas komportable kami kung gagawin namin to nang walang nagro-roll ng camera. Pero gusto kong i-dokumento to, kaya ito yung araw na pagpapalit nga namin ng tires. Ito yung summer tires nga pala. Bagong bili to last year. 250 ang isa, Goodyear. It's a good Firehawk. Check it out. Rekomendado ko to sa inyo. Alam niyo kung bakit? Dahil ito, I'm not 100% sure, pero ito I believe is all-season tire. This is all-season tire. Magkaiba ang all-weather tire at all-season tire. Sa mga binanggit kong video nung unang panahon, ng mga nauna, sinabi kong pareho lang sila. Ang ibig ko sabihin nun, hindi ko talaga rekomendado sa harsh winter ng Canada. Dahil snow tires talaga ang mabisa. Like this, snow tires to. Pagkakaiba ng all-weather tires at all-season tires, I may have to put little caption kung sakali mapagpalit ko yung dalawa. Pero I believe ang all-weather tires is simply a three weather tires din, na talagang naninigas ang goma niya pag bumagsak ng 7 degrees Celsius ang temperatura. Completely useless kapag lalo kapag winter, sub-zero temperature. At parang alam niyo, tumigas na hockey puck o yung plastic na talaga it will slide, it will not give you good traction, it will not stop you. Very soon, kung gusto niyo tumigil kagad, it will not give you yung pag-arangkada kasi mag-slip siya. Hindi talaga advisable yon. Ngayon, that's all tire, I believe, ha. Pwede ko ma-mix yung dalawa. Ang all-season tire naman, meron siyang laban sa pagpumatak yung 7 degrees Celsius. Kahit mag -1, -5, as long as walang slush, as long as walang deep snow, at walang ice sa kalsada. Pero hindi ito pamalit talaga sa snow tires or winter tires. Kaya may mga confusion doon. Gusto ko lang iklaro yun. Again, binanggit ko sa mga videos ko noon, don't get all season tires, don't get all weather tires, dahil para sa akin hindi maganda yon sa harsh na winter na magkakaroon tayo ng matataas na snow dito sa Canada. At kung magwo-work itong all season tires, again, I could be mixing the two, all weather tires at all season tires. All season tires, yun ang pagkakaintindi ko. Pero kung dadalhin nyo ito sa Yukon, even dito sa Caloocan, Toronto, at even dito sa Northern Toronto, kung saan nakakakuha kami ng hanggang 2 talampakang mahigit ng snow, ay not good. Hindi ito. Kaya ang advice ko, kapag nandito kayo at may winter talaga kayo, tunay na winter. When I say tunay na winter, you get really cold, yung malupit na winter, -40 plus, snow up to this high, even higher, at slush, at snow, slush, at ice, get the snow tires. Sa summer naman, I would suggest get all tires. Yun yung mag-feel ng gap sa fall kung hindi pa kayo nakakapagpalit ng snow. Dahil malamig na, pero hindi pa kayo nagpapalit. Again, pinakamabuti, check that out, all-weather tires versus or comparison ng difference ng all-weather tires at all-season tires. Ano pa ba nalimutan ko, anak? Wala na. Well, I did.
I think nag-switch ako ng tires sa pagpapalit. Again, wala kayong makikitang video sa akin, maybe sa amin, maybe after, maybe she's, I don't know, tightening, doing the with her hand, yung Milwaukee tools, because I'm a Milwaukee guy, and kailangan ko palitan to, kailangan ko palitan ang Buick, ang Honda. Yes, hindi ko pa napapalitan ng mga tires namin. Nauna pa yung mga kaibigan, kamag-anak, pero that's fine. May time pa rin kami, pero definitely ngayong week na to. At marami pang proyekto dito. You will see me cut trees, you will see me mag-garden, at hopefully malinis ko yung garahe so I could do my own thing there, and like video, company ng mga machines, at mag-garden pa, at ipakita ko sa inyo yung mga iba't ibang uri ng mga halaman. Katulad dito, this is allium, may mga magbubulaklak pa. Pakita ko sa inyo yung mga yung dahlia, na lumalaki na yung dahlia namin, yung mga tropical plants like cannas or canna lilies, at ano pa ba, pakita ko sa inyo ano iba't ibang uri ng mga halaman na nagpapagpaganda sa garden, na maintenance free almost, like again, like peony, daisy, hasta daisies, cornflowers, and whatnot. Humingitikan ako. At hanggang dito na lang muna. At is it rolling? Alright, I need you to, kailangan mo mag-zoom in, ha, para makita mo rito. Mamaya. Okay, paano natin gagawin? Ito yung mga kailangan ninyo pag magpapalit kayo ng winter tires, mag-swap ng tires, winter tires, summer tires, flat, ano man. Ito yung basic. Hindi nyo kailangang eksakto nitong product na to. Tools na gamit ko, may mga ibang katulad nito, may ibang mas simple, pero ipapakita ko sa inyo kung ano yung meron ako, at sasabihin ko sa inyo kung hindi nyo kailangan ito. Anak, dito, tingnan natin. Again, importante ay yung kaligtasan ninyo. Kinakailangan nyo lagi PPE, personal protection equipment or tools. Una sa lahat, kapag gumagawa kayo dito, pangalagaan ninyo yung mata ninyo, kasi anything could fly, bolts or kung ano man na makakasira sa mata niya. Okay, hindi na ako magpapalawig pa doon. Again, Milwaukee guy, lumaki yung mga anak ko. I love Milwaukee. I love certain products na subok na para sa akin. This is a nice one. Kita nyo, meron pa siya ditong seal, some sort na some kind of weather strip, para I guess this will work sa mga dusty areas kapag nagkakat kayo ng wood, or bark or rust or whatnot. Okay, and whatnot. Ito naman, it's just a simple one. I don't think this is a safety. Maybe it's a safety glasses. Nandito lang to just for, mas heavy duty to, syempre. Ito yung gagamitin ng anak ko. What else? Of course, brake fluid, brake cleaner. Ang brake cleaner, wala na to. Pero siguro mga 3 spray pa to. Again, sinasabi kong sa inyo na kung magdi-DIY kayo about cars, at even yung mga small machines niyo, instead na magbumili kayo nito sa, sa crappy tires, Home Depot, meron ng may mga auto parts, auto accessories na rin yung Home Depot o kusama mga auto stores. Isipin yung tanungin yung may-ari doon, tuloy yung mga local shops, local stores. Tanungin nyo kung nagbebenta sila ng hindi sa crappy tire, sa mga ibang local shop nyo, like sa mga AutoZone or part source, kung nandito kayo sa Canada, AutoZone kung sa US.
Sabihin nyo kung pagbebentahan kayo ng isang dosena nito kasi malaking matitipid ninyo. Last time kong binili ito was I paid $40 isang dosena. That's a steal. Malaking bagay. Kaya I need to buy another box of that. Dad, there's a bee in my face. It's okay. It's just, anak. Yeah, it's just loud. Yeah. Wait, I got you. It's the yellow jacket, anak. Dad. Don't worry, it's just... Okay. Okay. Again, garden gloves, it will work. I don't really usually, makikita niyo ako nagwo-work walang gloves talaga. I love it kapag nararamdaman ko yung bigat at yung dumi ng ginagawa ko. Of course, sanayan din yan. Ano pa ba? Of course, yung towel, yung iba basahan. Ito, I would suggest ito, hindi nyo pwede nyo ma-reuse ito, depende kung oil lang or nagwawip lang kayo ng, pwede itong ma-reuse. It's good to have these around your shop or garage. Brush, doon sa mga singit-singit, pero hindi ito yung magandang brush. I have this like, toothbrush type brush na nandun pa, kukunin ko yun mamaya. Pero this is fine. Huwag nyo itong gagamitin sa rotor ninyo kasi it will scratch. Rotor is just simply spray it at wipe it with that cloth. And well, this is called stubby. Dalawang klase ito. Isang quarter, which I have. This is quarter. Huwag kayong mag-pull. See the little bitsy-bitsy there? That's a 1/4 inch. Pero, ang aking socket ay 1/2 inch. This is 1/2 inch. So, ang ginawa ko, adapter. There. And now it fits. There you go. Ang kagandahan nitong Milwaukee ay, there's the battery indicator, the life. Kagandahan nito, it's a 4.0 amp. Try to get one of these kesa yung maliliit to get you more power. The more amp, the more number, the higher the number, like the 6.0, the better will put out power. Ang kagandahan nito, may settings siya. Ang settings niya dito, number 1, ay yung mahina. Kapag umabot siya doon, pahigpit na, hindi na siya iikot. I can't do this sa pinaka-high setting. It will rip my hand. Ngayon, number 2, this is the number 2. Itong gusto ko sa number 2. Close siya sa 100 foot-pounds. Now, on 100 foot-pounds, wait. It's actually close to, it's about 90 foot-pound ito sa experience ko. Ang ibig sabihin nun, kapag ihigpitan nyo yung tornilyo, ang ating sakyan, let's say SUV at yung mga full sedan, they're about 100 foot-pound ang higpit niya, yung ikot. It's close. Kaya kapag nakinig nyo na to, ganon, I mean, nakuha niya yung hangganan niya, kind of wait a little bit more para talagang mas umikot siya. Pagkatapos nun, tanggalin nyo na at gamitin nyo na ng torque wrench. At konti na lang ikot ninyo kasi nandun na kayo sa 100 foot-pound na gusto nyo marating sa pagpihit ng tornilyo. At yun ay, ang iba naman tulad ng RAV4, depende rin yun kung alloy ka, hindi masyadong mahigpit ang tornilyo nyo kasi malambot ang alloy kaysa bakal. Kaya I'd say usually in the 79, 75 to 80 foot-pound ang ikot ng tornilyo ng RAV4 kasi marami sa kanila ay alloy. That's a different story kung bakal yung inyong rim. May memory pa ako, anak. Oh, yeah, and so that's number 2. At yung number 3, that's the highest talaga. I won't even, it's kind of hurt now a little bit, but I can hold it. Pero yun na yung talagang maghihigpit or magtatanggal kung gusto nyo tanggalin yung bolt, yung tornilyo. At ito naman, ang kagandahan nitong naikot, it will give you the max 2 pag tinatanggal nyo yung tornilyo. Pero pag maghihigpit kayo, nakalagay siya dyan, ang mangyayari, kapag habang iniikot ninyo yung tornilyo, even yung 1, pareho yun. Or
pinaka-safe itong parang iikot, bilog. Kapag nilagay nyo sa settings na yan at nilagay nyo yung tornilyo ninyo at hindi yung tinrad ng kamay, pero alam nyo na tama, suspension ninyo, once na makuha nyo yung resistance na yon, it will stop. It's preventing it from yung tawag sa atin ay lost thread. Ang tawag naman dito ay stripping the thread. Mape-prevent yun kasi na-detect nyo na, oh may resistance, I will stop. Yung nakagandahan nito. At kapag nagtatanggal kayo ng tornilyo, once na natanggal ninyo yung nuts, di ba? Pag natatanggal ninyo, na-sense yan na loose na, wala na masyadong kahigpitan, it will gradually, it will quickly turn into yung dahan-dahan. I mean, hindi siya yung magbabago yung revolution niya. Kaya dahan-dahan yung matatanggal yung bolt. Dahan-dahan na siya, gaganyan na siya, dahan-dahan na siya. I hope what I'm saying makes sense. Again, I used 2 sockets, isang long, isang short, kasi isang deep, kasi minsan malalim to and mas maganda kung mahaba. You get more reach there. At but always try to thread, paglalagay yung tornilyo, thread with your hand, pinakang safe yun. Yun ang rule. Again, this is anti-seize. Ito ay ginagamit ko sa bolt, sa stud, sa bolt ng kotse. Now, dito, kung titingnan nyo, may pagtatalo, may argumento dito sa mga mechanics forum or sa mga taong gumagawa nito. Dalawa kong kaibigan dito, one uses this and the other one never siya nag-use ito. Para sa akin, gamit ko ito. Lalo pat may winter tayo kung saan yung stud nyo kinakalawang. Kasi yung tornilyo at stud, once na magkaroon ng moisture doon at kinalawang, sometimes highly likely na mahihirapan kayo na matanggal yon dahil ang rust ay nakakapag-bind sa dalawang nuts and bolts at mahirapan kayong pagdating ng summer, magpapalit ng tires, napakahirap tanggalin ng gulong. Ito magpe-prevent noon. Just a little bit. Bahid lang. Ang ayaw nila dito natatanggal daw ang bolts ninyo. Hindi ko na-experience yon dahil tama lagi ang torque ko at ayun, I would just leave it like that. Again, extension, you need that. The old-fashioned ratchet. This is an H. Rolling that. Okay. I stop it for now, honey. Okay. Now, ito ay made by Mastercraft. Ito ay torque wrench. And doon sa mga nagdi-DIY, I suggest na kumuha kayo nito. When I first got this, it was original price ito was $150. Tapos pero nag-sales half ang presyo niya, 75, something like that. May kasama pa siyang breaker. Yung breaker niya yung tinatawag ay is a long rod, is a long metal thing. Kung mahirapan kayo i-turn yung tornilyo, that one will help. Kasi I'll discuss about that some other time. Now, hindi to necessary. Katulad ng ito, yung mga gamit nyo sa your car is equipped with wrench and floor jacks. At yun ang just have to be careful kasi they're really not meant for doing that all the time. This will prevent you from tightening your nuts too much. Isa pa dito, ito ay na-turn ninyo ng once na ma-reach niya yung set nyo, let's say 100 foot-pound, ipe-prevent ka ng turning it too much. Make accurate ito. Kailangan nyo ba ito? It'll be nice to have one, pero hindi nyo kailangan to pag nagpapalit kayo ng gulong. Kailangan nyo lang yung manual, which I will tell you that, I will teach you some other time. Pero sa ngayon, nagmamadali nga kami. 100 foot-pound ang call sa kotse na to.
At paano ang call dito sa Buick? Sa ibang mga kotse, it could be less 80 foot-pound. Ang pag-alloy, you're looking about alloy ang inyong wheel, ang rim nyo, we're looking about 80 kung maliit na kotse. Kung malaki naman, tulad ng mga full-size sedan tulad ito or SUV, usually they're in their 100 foot-pound din. It could go higher pero bihira yon. It could go lower tulad ng RAV4, SUV din yon, like 80 yon or 70 or 79 foot-pound. I don't know kung bakit 79. Pero i-check nyo yung manual nyo just to be sure. Ang mga truck, the bigger they are, yung mga truck, pickup trucks, they can go up to 140, 150, 160. Kailangan mas mahigpit yun kasi nga all their trucks, right? Kaya yun lang. Kung hahawak kayo nito, you make sure na dito lang kayo sa handle humawak. Nakikita kayo ba mahawak dito habang tineturn niya ito, humahawak? No, dito lang kayo magte-turn. Okay? Dito lang kayo. Let's just say you have the socket. Diba? Diba? Hinahawakan nila dito. Okay? No, that's a no-no. Ang gawin nyo, make sure it's snug. Dito nyo lang gamitin using this. Makakatulong din kung malapit na siyang sa pagpapahigpit. Tulad nga ng sabi ko, ito, if this is 100 foot-pound, I put it on 2 settings, nasa 80 foot-pound yon o nasa 90 foot-pound. All I need is to turn maybe half and na-reach ko na yung pagkakahigpit niya. Kaya never use, if you want to use 2 hands, pero I encourage you to use only 1 hand. Dahil ito, sensitive ito, maaaring ma-off yung reading at yung pagka-accuracy nito kung hawak ninyo ay. And if you can find a shorter extension, the better. That means it's more accurate. Okay? At i-avoid nyo na, I know na meron siyang settings dito where you can loosen the bolt using this. Don't. Use your ratchet or impact wrench. Huwag ito to loosen kasi very sensitive ito. At never drop it. Ay, hindi ko ito nilalagay sa alanganing lugar na maaring mag-drop. Kaya, and let's see. I'm putting it sa 100 foot-pound. Closer, anak. You could see yung... Okay, we're North America, so foot-pound ang ating reading. You see that 100 there? I hope maliwanag. Tapos kikita nyo yon dito. Lalagay nyo lang yun dyan. And yeah, I think that's isa pa. There. You see that, the 0? Tapos yung arrow na yon, magpupunta siya sa 100. If you need 100, yan. If you need let's say 101, then you turn it there, 101. If you need 102, then you turn it. Kasi 100 na yun eh. 102, di ba? 103 and up. Pero tayo 100 lang. There, arrow. Kita ba, anak? You think? Yeah. Okay. Tapos, pag alam niyo ng tama 100, then you lock it. There, it's locked. Alright? Now, yun lang. At pagkatapos ninyo, tapos na kayo sa trabaho, make sure you put it all the way to 0. Alam niyo kung bakit? Dahil may spring ito. There. May spring ito, now loose na siya. Yung spring na yun, na-stretch siya para makuha yung settings na ginawa ninyo. Kapag iniwan nyo yung spring na naka-stretch ng ganun, it will eventually loosen. Diba? Kaya, kailangan tapos na kayo sa trabaho, ibalik nyo sa 0 para naka-rest uli yung spring. Ready for the next gamit. And that's it. Malayo na naman yung matagal na naman tong video ko, pero knowing myself, hindi ko i-edit, hindi ko i-remove yung iba. Just most of the videos, hindi ko ini-edit o nire-remove. Yun lang. At
There's the car. There's the jack. Yeah. Make sure you have a jack stand at kung malambot yung inyong yung masira yung driveway at alam niyo may kahinaan kapag naka-jack at alam niyo matalas ito. So what you do, this is a sheet of metal. Ilagay niyo lang siya diyan. It will not make a dent. Hindi magde-dent sa inyong driveway. Again, ito yung floor jack namin. Tapos itong floor jack namin, kung mapapansin niyo, tinaas ko lang siya just above, just probably an inch, maybe not even an inch, dahil makapal na to. At ang ilalagay ko ay summer tires, which is mas manipis yung kanyang meat or thread kaya tama na itong amount. Huwag nyo itataas all the way just because you can do that with a floor jack. Doesn't mean itataas nyo all the way unless may gusto kayong silipin sa loob. Loosen it up. Enough na to yung height. Pull it out. Ilagay nyo yung isa. Bago nyo ilagay, inspect nyo yung loob. I know na wala naman kayong, yung iba sa inyo, not familiar with kung ano yung mga preno doon. Just look, make sure may leak. Kung may leak, address it. Check, call your professional to see that. At heto na siya. Tapos na. Lahat ng 4 na gulong napalitan na at ang nagpalit ay si Juniorita ko. May konti pa akong mga guide sa kanya. Dinouble check ko. Para make sure na tama lahat ang pagtataas niya ng sasakyan, kung saan ilalagay ang floor jack sa pinch weld. Tama ang mga pag-ikot niya nito at pag-inspection niya sa rotor, caliper at brake lines. She just need more strength. Minsan kasi may mga stubborn na mga tornilyo at gentle pa rin siya pero kailangan niya minsan hindi 100% na you have to be gentle all the time. Yun yung kind of tricky na filosofiya na approach na hindi basta-basta masasabi kundi at hindi basta-basta may papakita. Kailangan talaga experience yun. Doon sa iba alam niyo lang sinasabi ko. Okay, ito na siya, Firestone. Let's see. Okay siya lahat. Paikot. Firehawk. Check that out. Itong Firestone. I think this is the V2, meaning the version or yung version niya, second version. Kaya ito yung make sure sigurado nyo ito yung makukuha ninyo, yung pinakang bago. Babagyo na, Edgar. Oo. Kailangan ba ng tulong? Okay. Ngayon, sa unang video kong pinakita sa inyo, pinaliwanag ko ang pagkakaiba ng all-weather tires at all-season tires. At binanggit ko sa umpisa na kahit tinutuloy ko ang pag-explain sa inyo noon, binanggit ko na I could mix the two up. Mukhang yun ang case. Ang all-weather tires, yun ang hanapin nyo kung gusto niyo ng a little room or flexible pagdating sa tires na talagang pwedeng pang summer pero pwede rin na gamitin nyo sa winter. Basta hindi nag-snow ng malaki, mataas, walang slush at walang ice, it will perform well kung palamigan lang ng temperature ang pag-usapan. Pero I believe may limit pa rin yun. I hope that makes sense ang sinasabi ko sa inyo. Just simply check the difference between all-weather tires at all-season tires. Makikita nyo malaking diferensya. Again, na pag-mix ko yung dalawa. All-season tires, if you're looking for flexibility, maybe ma-drive ninyo hanggang fall or December, hanggat walang ang snow, go get the all-weather tires. Okay. Thank you for At malakas to sigurado. Yep. Alright. Ito na yung nagawa niya. Pero marami pa. Marami pa kaming ito yung winter tires ni Impala, ni Mrs. T. You can tell it is it's getting there. May mga malalaki pa rin ang kanyang mga meat. Okay? Yung thread niya malalaki pa. Okay? Pero
Papunta na rin siya doon sa ano, may mga ilang years pa to. See, may rotation siya. Okay. It's very nice. That's I believe this size 17, kaya malapad siya. Okay. That's the for the Buick and for the Honda. Diba? Para akong dealer ng mga winter tires, ano? At summer tires. Okay. Again, baka hindi ko alam kung paano ko i-separate itong video. I think kailangan natin pagtuusan din kung anong klase mga tires. Para sa talaga tatlong klaseng tires dito sa North America na makikita ninyo. Winter or summer, winter or snow tires. All weather tires. At all season tires. In order yon kung saan gagamitin nyo ang best sa paggamit o sa gamit pag malamig. Best syempre snow or winter tires. Sumunod ay all weather tires. At syempre I encourage you not to use all summer tires. I mean all season tires. What's that? Garbage. Okay. Alright, Kyle. Bye. Take care. Remember what I told you, Kyle? Keep doing the push-ups, alright? Yep. Alright. Ito ay si Caprice. That's summer tires too. At ito naman ay yung kay remember yung old video ko, nandun pa, hindi ko pa ito napapasok. So much hectic. Alright, hanggang dito na lang. At patayon, kaibigan. Tatits. Alright. Thank you.